Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po ang manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin po today's reflection, nasa tema pa rin tayo ng love month. So sa panahon natin ngayon guys, napapansin natin, lalo na sa mga Gen Z, di ba? Medyo hindi na ganun ka-valuable. So, kahalaga yung sa lab. Hindi masyadong pinaghihirapan ngayon. Minsan, di ba, nagkita lang sa Facebook, nagka-chat lang, feeling nila okay na sila dahil masaya sila. So, ginagawa nila, nakakasundo na sila sa social media pa lang. Hindi kagaya ng sinasabi natin, noong unang panahon, kailangan pong magsibak ng kahoy, humigib ng tubig, ang dami mo pang effort na gagawin. At sa panahon ngayon, nagiging commercial na nga. 'Di ba? Ang pag-ibig, lalo na pag marami kang binibigay, mas marami kang chance na sasagutin ng babae, guys. 'Di ba? So, ganun nangyayari. Pero siyempre, naghahanap ka rin ng sukli na kailangan mamahalin ka niya dahil binigyan mo siya, kailangan sasagutin mo siya. 'Di ba? Parang sa jeep, 'di ba? Pag namasahe ka, minsan nag-aantay ka ng sukli pero hindi na binibigay ng driver dahil nga nakalimutan na siya siguro so, sobrang busy sa kanyang pagmamaneho. Kaya nga ayon sa Galatia chapter 6 verse 9, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Yan guys, napakalinaw, di ba? Hindi siya naghahanap ng sukli. Basta, tuloy mo lang yung paggawa ng mabuti, di ba? Na kailangan tuloy-tuloy mo lang. Minsan kasi, yung iba ginagawa parang pinapakita lang sa public, ine-expose lang, di ba? Minsan sa mga picture dyan sa mga social media, minsan sa vlog pa, di ba? Maraming ganyan na tumutulong. Yung iba naman, totoo naman yan. Pagka tumulong sila. Meron namang minsan for the views lang. Pero sabi nga sa Biblia, mas maganda kung tutulong ka, walang nakakakita. Diba? Walang nakakakita. Kasi pagka tumulong ka, yung tinulungan mo at ginantihan ka, wala nang gantimpala pang naghihintay sa'yo dahil nasuklian na ng taong tinulungan mo. Kaya mas maganda, ang sabi sa Biblia na pag tumulong tayo, mas maganda yung lihim. Walang nakakaalam nito, kundi ang ating Diyos lang nasa langit. Siya lang ang nakakaalam nito. So, kumbaga, pagka tumulong tayo, huwag ka na maghintay ng kapalit. As in talagang tulong mo lang sa kapwa mo. Di ba minsan, may mga kamag-anak tayo o kakilala, kaibigan, lalapit sa'yo. Minsan, konti nga lang ang hinihingin tulong eh. Minsan 500 lang, 200 lang, o pambili lang ng bigas, pambili ng ulam. Sa probinsya, marami pong ganyan. 'Di ba? Pambili lang ng sardinas, 1 kilo ng bigas. Simple lang. Importante lang may makain ng kanyang buong pamilya. So, maging sensitive po tayo sa ganun. Kung meron ka naman, 'di ba? Kung meron ka namang naitabi, kahit konti lang, magkano lang naman ng sardinas, 'di ba? Nasa 20 plus lang ngayon. 1 kilo ng bigas, sabihin natin 50. So, wala pang 100 yun. Itulong mo na. Kung may sobra-sobra ka naman, na naitabi mo na siguro mo na yung pamilya mo, at ito, may nakakailangan, huwag mo nang ipahiya. Ibigay mo na yan. At huwag ka nang humingi rin ng kapalit. Dahil malinaw, di ba, dito sa Galatia 6, chapter 6, verse 9, na huwag tayong magsasawa. Lahat ng ginagawa nating kabutihan sa tamang panahon, sabi, may gantimpala tayong hinihintay. Kasi nga guys, dito nga sa mundo, di ba, naglalakbay lang tayo. Hindi ito ang tunay na tirahan natin. Doon sa langit kasama ng ating Panginoong Yesus. Kaya mga binibili na ganito na dapat huwag tayong magsawa. Kahit hindi pera, di ba? Yung tulong na kahit simple lang. Yung halimbawa, may dalang mabigat na bagay, di tulungan mo. Ikaw na magbuhat niyan, isakay mo na sa jeep o itawid mo na siya kung saan man sa papunta. Mga simple lang to na hindi naman kailangan ng pera, yung lakas mo lang.
ang puhunan mo, di ba? So, maraming bagay na pwede na tayong tumulong, hindi lang pera. So, kung ano pa man pwede mong maitulong. Kahit mga advice o kung ano, kaya yung ginagawa natin kahit pa paano, kung may makapanood man, di ba? Isang kaluluwa lang o isang tao lang ang maakay natin, eh sobrang saya na natin, di ba? So, yun po. Yan ang laging nating isa puso na huwag tayong magsawang magdasal. Minsan may mga kamag-anak tayong makulit, di ba? Hingi ng tulong. Pero siyempre kung konti lang naman at kaya mo naman, why not, di ba? Tulungan mo na kasi nga sa siguro sa sitwasyon niya mas angat ka pa naman. Mas nakakakain ka pa naman 3 beses sa isang araw, may snack ka pa, di ba? Eh ito, ano pang survivor lang nila, di ba? Pang survive lang nila na pambili lang ng bigas para lang makaraos sa isang lunch, dinner o almusal. Kaya wag po tayong magsawang tumulong kagaya ng sinasabi dito sa Galatia 6:19. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema sa pinansyal, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, anuman ang iyong kahilingan sa kanyang pangalan, tsak yun ay kanyang ibibigay sa tamang panahon. Magdasal po tayo muli. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na. May taning na po sa buhay. Bedridden na, Lord. At kung ano-ano pa mga karamdamang bumabalot sa kanyang katawan, ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa relasyong nagkawatak-watak at nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunuan. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli. At sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalong-lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot, pambayad sa upat, kung ano-ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Yesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.